Labis ang hinagpis ng ina ng isa sa mga student athlete na nalunod sa dagat sa gitna ng team building activity sa Aurora. Marami raw siyang tanong kaugnay sa nangyari sa kanyang anak na nagsimula pa lang na maabot ang pangarap. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, ano pa ang mga hinaing ng nanay ng nasawing atleta? Alam mo, Cheryl, nakakadurog ng puso nang dumating dito sa Maynila galing Agusan del Sur ang pamilya ng isa sa dalawang nasawing basketball players matapos malunod. Hindi raw kasi nila alam kung anong klaseng training ang pinagdaanan ng anak na tumapos sa matayog na pangarap ng basketballista. Mugto na ang mata dahil sa walang tigil na pag-iyak si Rovelyn Baterbonia na bumiyahe pa mula Agusan del Sur pa Maynila. Siya ang nanay ng 19 anyos na basketball player na si Rene Clerk Baterbonia na kasama sa dalawang nasawi sa team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora. Git ni Nanay Rovelyn, hindi raw niya alam kung anong klaseng training ang ipinaalam ng incoming first-year college student na anak. Kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Hindi ko alam, ba't ganun ang nangyari? Malaki talagang tanong ko, ba't napunta dun sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Sa video na ito na kumalat sa social media, kitang nayakap pa ni Rovelyn si Rene Clerk sa huling pagkakataon bago ito lumipad pa Maynila. Kwento ni Nanay Rovelyn, pumayag pa raw siya sa anak nang magpaalam na ilang araw mawawala para sa training. Excited na raw kasi si Rene Clerk na maglalaro para sa Ateneo Blue Eagles men's basketball team. Sabi ko, sige nak, mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Kasi akala ko training lang na nga, hindi military training, ano ba yun? Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko. Ang masaklap, huling ipinangako pa raw ni Rene Clerk sa kanyang ina na iaahon sa kahirapan ng pamilya. Ay, ma'am, sakit. Pangarap niya ng mga anak ko. Mahirap kami pero sinusuportan ko talagang mga anak ko para makapag-aral, makapagtapos. Kasi dyan namin hinuhugot sa mga talent nila yung paghihirap namin. Sa ngayon, marami pa raw tanong ang pamilya ni Rene Clerk lalo't hindi raw kasi kumpleto ang mga impormasyong ipinararating sa kanila. Kahit isang picture wala silang send sa akin. Wala naman silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos, dadali na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Wala silang sinasabi sa akin. Tapos, biniyahin nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan, walang damit, yung shirt basa. Tapos, wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila na kulinarya yun. Kaya kung si Nanay Rovelyn daw ang tatanungin, tila may naging pagkukulang sa insidente. Sa tingin niyo po ba may foul play po ma'am dito? Talaga. Kasi yung anak ko daming pasa. Ba't sana ba galing yung pasa? Bakit ba ganyan? Ang dami nila doon tapos walang nag-rescue. Ba't nila pinapalangoy la? Yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat. Pero sa inisyal na pag-iimbestiga ng Aurora Police, wala raw foul play na nangyari. Base po sa ating nakuhang salaysay ng mga kasama niya ay ito pong insidente nito ay talaga pong purely accident. So natural accident po yung pangyayari. Hindi po talaga inaasahan. Dagdag pa ng mga pulis, hindi raw itong unang beses na nagsagawa ng kaparehong aktibidad ang basketball team sa isang private resort sa bayan. Meron din daw lifeguard na naka-duty sa lugar pero nagkataong hindi na nakayanan ng dalawang biktima ang malakas na alon. Meron po sila activity na kung saan lumalakad po yung mga players natin sa
sa dagat, sa may tabing dagat, ang mga nasa hanggang kita po yung lalim ng tubig. At bigla na lang po silang napunta sa malalim na parte. Bigla silang tinangay ng current papunta po sa mas malalim na lugar ng dagat. Bukod kay Batterbonia, nasawi rin ng second-year college student na si Divine Adili na isang Nigerian national. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Ateneo de Manila University ang pagkasawi ng dalawa nilang student athletes matapos malunod. Bukod sa pakikiramay, nakatakda rin daw magpaabot ng tulong ang universidad hindi lang sa mga naulila ng dalawang biktima kundi pati na rin sa mga teammates at iba pang naapektuhan ng trahedya. Ang Philippine Sports Commission naman nakatakda raw magtatag ng Sports Stakeholders Panel bilang pakikipagtulungan sa ginagawang investigasyon. Layon doon itong malinawan ng mga umiiral na polisiya patungkol sa mga ginagawang training o practices habang sinisiguro pa rin ang kaligtasan ng mga atleta. Cheryl, sa ngayon katatapos lamang ng ginawang autopsy sa labi ni Rene Clert Batterbonia matapos pumayag ang kanyang magulang para nga malaman kung nagkaroon nga ba ng foul play o nagkaroon ng mga hindi maayos na turing dito nga sa kanyang anak sa ginawang team building activity. Pinangunahan ito ng National Bureau of Investigation kasama ang PNP-CIDG base na rin sa hiling at panawagan ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua. Hiling ng kongresista ay talagang makita yung lahat ng anggulo at walang mangyaring cover-up para nga dito sa reigning MVP ng basketball sa palarong pambansa noong 2025. Samantala, sa pinakahuling pahayag naman de Manila University, sinabi nito na nakipag-ugnayan na rin sa kanila ang pamilya naman ng Nigerian national na si Divine Adili at hinihiling nito na madala na or makuha pabalik sa Nigeria ang labi ng kanilang anak na isang second year o sophomore college student. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.